Mga kada dito naman, kung kayo po ay magtatayo ng negosyo, kung ikaw ay may maliit na negosyo o balak mo palang magsimula ng negosyo sa inyong barangay, mahalagang malaman po ninyo ang tamang proseso ng pagkuha ng barangay business permit. Yes, tama yan, Ems. Ito kasi ang unang hakban para maging legal at rehistrado ang iyong negosyo. Kaya ngayong umaga, sasagot namin KU segment natin, sasagutin pa namin ang tanong na, paano ba kumuha ng barangay business permit, mga kada? Yes, para linawin ang proseso at sagutin ang ating mga katanungan, kasama natin ngayon ang business expert na si Cesar Flores Jr. Good morning, morning, po. Cesar. Welcome Good to morning, Kada Umaga. Cesar. Morning po. Bati muna po kayo sa mga kada natin. Good morning mga kakada. Good morning. Cesar, bakit ba napaka-importante ng pagkuha natin ng barangay business permit? Importante po na mag-register po yung mga kababayan natin na nagkakaroon ng mga business sapagkat required po yan sa ating batas. Lalo na po yung mga, kahit maliit man yan o malaki yan, kailangan natin i-register yan unang-una sa barangay. Sapagkat lalo na po sa kasalukuyan, kailangan po nating i-register ang business ninyo sa barangay at hindi kayo makakakuha kasi ng iba pang mga requirements kapag hindi yan na-register sa barangay. Yung business permit o iba pang mga kailangang requirements para sa inyong business. Sa kasalukuyan po, ang ating mga requirements sa gobyerno ay kailangan pong makilala yung business nyo. Kung gusto nyo pong maayos yan, ay kailangan magkaroon kayo ng tamang identity sa ating lipunan. Kasi ito ang kailangan natin ding tulong sa ating gobyerno upang magkaroon tayo ng yung tamang proseso, hindi lang tamang proseso, yung Tamang pagsunod. Tamang pagsunod sa ating pamahalaan, sa batas ng ating, lalo na po sa BIR. Oo. Lalo na kasi Cesar, hahabulin po tayo dyan. Cesar, sino-sino yung mga dapat kumuha ng barangay business permit? Kahit ba maliit lang yung itatayo mong negosyo, dapat kumuha ka nito? May classification po kasi tayo sa mga yan. Lalo na may tinatawag na micro-business. Yung mga micro-business, halimbawa, yung mga sari-sari store, yung mga yan. Yung mga online sellers, yung mga yan, yung mga sample po yan. Meron tayong tinatawag din mga small business. Itong mga business nito, kailangan din nila na magkaroon ng DTI. Yun nga yung gusto mga namin pangalan. itanong, Opo. Cesar, yung ganyan, is clearance ba siya? Business permit, yung DTI? Ipaliwanag mo sa mga kada natin. Mga kada, bago kayo makapag-register sa barangay, kung sari-sari store, halimbawa, sari-sari Let's store say, po kayo. Cesar, magkano ba ang puhunan ng isang sari-sari store? Let's say, 5,000? Marami na ba yun mabebenta? May mga ganun ba? Halimbawa, may maliit na pwede namang hindi kumuha ng barangay business permit or lahat, kahit magkano ang iyong puhunan dapat kumuha? Wala po kasing sinaad doon. Basta nagkaroon ka ng isang lugar, natatayuan mo ng sari-sari store, magkakaroon ka na dapat ng identity. Kumbaga, andun ka, nakikita ka eh. Dahil may physical may store physical ka kasi. store ka. Kung may physical store ka. Kailangan kumuha ka na ng barangay permit para dyan. Yan po yung una. Yes, Bago mo pa itayo? bago ka magkaroon ng barangay permit, kailangan kang mag-register muna sa DTI. Sa DTI. Yan. So yun talaga yung first step. Opo, yun yung punang step para makapag-register ka sa Barangay. barangay. Opo, yun. So how to register? How to register po? Siguraduhin po kung yung may-ari ang magre-register, pupunta siya sa barangay, tapos dala niya yung DTI niya, at isubmit lang po niya, yun ganun lang po kasimple, isubmit lang niya po doon, tapos magbayad lang siya ng barangay clearance fee doon, barangay business permit fee. Nagre-range yan po, depende po sa barangay, depende sa location. Kung Dito, nasaan. kung saan nakaka-situated yung inyong business. Cesar, dahan-dahan na natin para sa mga kada na first time Opo. mag-business. Diba? Lalo Step po by step step by natin. step. Yes. Lalo po yung mga hindi pa sanay na ang business nila ay online lang po. Yeah. Na hindi nila alam. Kasi nga, ang alam natin lahat na
kahit online po, basta you're operating, you should have a DTI. Ngayon, yung DTI naman po, ang DTI ay pwede makuha online. Ang DTI po, pwede kayong mag-apply online. Ayun. Kung medyo Yan ang may... first step. Yes, Yan ma'am. yung first step. Tapos, Kasi yung mga iba, di talaga alam yung mga requirements doon. Correct. Oo, hindi niya alam. Kailangan lang po, marunong ka doon sa mga fini-fill up doon. Aha. Kung ikaw naman yung owner, medyo siguro Madali kaya-kaya na mo yun. lang Kaya mo yun. i-fill up yun. May babayaran ka lang doon kapag mga minimal lang po yung fee niya. Pag barangay lang. Mga magkano kaya yan? Nasa, magkano Anong po range kaya yan? yun? Ano po wala pa pong 500 yung isa, yung pang barangay lang. Wala pa po. nice. Oo. nice. So, doon mo na online. Nakalagay na po doon kapag how much lang yung babayaran mo. So, Merong barangay. Step by step, kunwari ako, nag-open ako ng business Yes, for pagkain, halimbawa. Karinderya Yeah. or Kasi sari-sari nga, store. yung co-host ko laging gutom. Laging gusto ng snacks. So, mag-start ako ng fishball. Fishball ba? Trip mo ba yun? Pwede, pwede. Sige, Pwede fishball. Fishball business, kunwari, Cesar. Yeah. Sa harap ng bahay. Oo, sa harap ng bahay. Pero muna, i-advertise ko na lang siya online. Do I need a DTI permit? Depende rin po yan kasi sa mga pero kung gusto mo talagang ma-identify Oo. at mayroon kang iniisip na palakihin yung business mo, Opo. oo, mas maigi na magkaroon ka ng identity, mag-apply ka sa DTI. So, unang step yun. Yeah, unang step yon. Tapos, nakita ko medyo gumandang benta ko, kaya gusto ko ilagay siya sa harap ng bahay ko. Yes. Ngayon, kailangan ako ng barangay permit. Yeah, mas maigi po yon. Kasi lalo na po ngayon sa ating pong panahon, naninita na rin yung mga taga-barangay. Yun lang, Sisitahin oo. po kayo. Bakit kayo nagbi-business wala kayong permit? Opo. Kasi sila ang nangangalaga yung sa kapayapaan ng ating pong place. Kaya small income lang din sa barangay natin. Tulong na rin natin yun para sa kanila. Opo. Magbayad na po tayo ng fee lang. Minimal fee lang naman ang sinising. Depende po sa business nyo. May rate po sila dyan. Yung pagkuha po ba ng barangay business permit, ano pa yung ibang requirements aside sa DTI? Actually, yun lang inihingi sa mga maliliit na, mga micro. DTI lang po. DTI talaga. And then, mag-register na po kayo doon sa kanilang lugar. Kung kayo naman ay, ito kasi i-classify lang natin, mama. Kung sole proprietor kayo, DTI, kailangan din ng ID nyo doon para mag-register. Hindi pwedeng kulurong po yun. Kung wala kayong madalang identity, ay baka hindi po kayo aprobahan. Kailangan meron kayong ID. Government ID. As much as possible. Government ID, voters ID, o yung national ID, o any ID po na recognize ng government natin, mas maigi po. Ano yun. pa po yung ibang nangangailangan ng barangay business permit? Actually, halos ng business po. Lahat Oo, halos. Yung kailangan. paupahan, Yes, ma'am. parking space for rent. Yes, ma'am. Lahat po. Lahat Maliit po. na tindahan, costume gown rental, online selling, Yes, Lahat. Xerox lahat. services, printing. Yes, yun yung- ma'am. Paano naman po kung hindi siya sa harap ng bahay, naggawa ka ng cart, ganyan, Ay, nag-iikot Oh, yeah? sa iba't ibang lugar? Ay, Oo, paano kailangan yun po kung ba yun? nag-iikot siya? Ang mga nag-iikot din, kailangan may lisensya ka lalo na kasi nag-iikot ka. Oo, pero yung identify barangay ka. permit mo nun, kung taga saan ka Kung ba? saan ka, actually, kung saan ka umiikot, kung saan lang yung, kumbaga, Designated place? circumference ng ano mo. Gets. Yung ano mo, DTI mo. Hindi ka pwedeng pumunta sa Manila, nandito ka sa Pasig. Correct, Ganon. correct. Meron talagang kumbaga, kung saan lang yung location mo. Oo. So halimbawa Sakop ako, sa Tagalog. may cart ako, Cesar, tapos taga-QC ako, pero gusto kong matry yung magbenta sa Taguig. Gusto kong makita kung okay ba yung business. Should I get a barangay business permit also there para makapagbenta? Hindi Paano po? So napaka-illogical naman pag cart mo, dadalhin mo pa doon. Pero kailangan... May mga ganun po. Yung Kung may kailangan- mga sasakyan Oo, po. Oo, ganito pa. Yung DTI po, dapat i-check nyo kung yan regional, pang barangay, o pang national. Kung pang national po yung DTI mo, pwede ka kahit saan lugar sa Pilipinas. Sige, dalhin mo yung card mo. Yun yung gusto naming malaman, Cesar. Meron palang nakikita sa DTI kung ano, may option pala Yes, doon. ma'am. So, pwede pala. Hindi pwedeng pang barangay tapos nandun ka sa ibang location, Yun nga, sisitahin ka na po. correct. So, kailangan, ano po ba ang penalty kapag nahuli ka
nang walang barangay business permit? Depende po yan sa naging violation mo po yan mga kapatid. Kasi ang nagpe-penalty sa mga barangay, wala pong specific na amount po yan na isinaad naman ng batas. Kung doon ka pumunta, medyo baka ikaw ay bigyan ng violation na malaki. Yun yung mga wala pong naka-specific na amount po dyan sa kung sino. Pero ang sisita talaga sa'yo, na pinakamatinding sisita sa'yo, yung Bureau of Internal Revenue. Yun po yun. BIR natin. Oo, mag-ingat po tayo doon. Kaya kailangan, pati yung resibo mo, pati yung mga naka-register sa BIR. Hindi lang ang sisita sa'yo barangay. Sisita sa'yo, mismo ang pinakamatinding sisita sa'yo, ang Bureau of Internal Revenue. Kasi Yun we po have to yun. pay for taxes Yeah. as well as a business, di ba? Ano pa po yung Ano po- ibang kailangan maintindihan or isa-isip ng mga kada natin magtatayo ng negosyo? Gusto ko lang po idagdag sa barangay permit. Kung hindi yung owner po ang mag-a-apply, kailangan may authorized representative siya. Kailangan may SPA siya, Special Power of Attorney, kung in behalf of the owner. Yun po ang kailangan para makapag-register sa barangay. Ngayon po, hindi lang po natatapos sa barangay permit yung ating registration. Kailangan, kung ikaw kahit small, ikaw ay micro, ikaw ay large company o medium ka, kailangan nakaregister ka within 30 days pagka-register mo sa DTI, ay ma-register mo yung business mo rin sa Bureau of Internal Revenue. Ine-emphasize ko yung kasi napakahalagang malaman ng ating mga kada na hindi lang nagtatapos sa barangay permit ang pagre-register. Kailangan i-register nyo ang inyong business sa Bureau of Internal Revenue. At siguraduhin po, meron kayong resibo, meron kayong Certificate of Registration. Yun po ay napakahalaga. Huwag kayo pong, lalo na sa panahon natin, ngayon mismo, ay namamasyal po, nag-check po ang ating Bureau of Internal Revenue. At sinisita po yung mga kada natin sa mga resibong ini-issue. Huwag ingat po kayo doon sapagkat criminal case po yun. Pag nag-issue po kayo ng hindi registered na resibo sa ating mga customer. Kaya po ang penalty nyo, kung alam nyo po, 500,000 up to 10 million po yun. At ano pa? Ganun po katindi po ang penalty ng nag-i-issue ng hindi register sa Bureau of Internal Revenue. Di ba, April 15 na bukas, di ba, tax day po yun? Yeah. Kaya mas lalo. Annual filing po yun. Yes. Sa buong taon na kinita natin ay kailangan natin mag-file hanggang bukas. Correct. Bago mag-alas 12 ng gabi, na-file na po natin yung income tax return po natin. Totoo. Yun po. Cesar, ito bang kapag nag-register ka sa barangay permit, renewal ba to? May Yes, renewal ma'am. ba? Renewal. Every year po yan na binabayaran ng mga kada natin. So, kung nag-register ka, example po sa QC po, pag nag-register ka ng iyong business sa barangay, ngayon, next year, meron ka uli babayaran. Mag-register ka po uli. Parang renewal lang yearly. Prerequisite po yan kasi sa mayor's permit. Para Ganun po siya. aware din sila na ongoing pa rin at active pa rin ang iyong business. Yes po. Opo. Naidagdag paalala pa po ba kayo? Ang paalala ko lang po sa ating mga kada, yung business, i-register natin sa DTI, sa Bureau of Internal Revenue at kahit sa City Hall para magkaroon po kayo ng tamang identity sa ating pamahalan, lalo na sa business sector, sapagkat yan makakatulong din sa inyo sa mga loans nyo o sa inyong pag-project ng inyong mga income in the long run, makakatulong po sa ating pong business upang wag tayong, baka mapunta po yung income nyo sa mga violations nyo in the long run at mauubos po yung inyong kinita. Mahalaga po na sa ating mga kababayan, lalo na sa mga kada natin, na i-register natin ang ating mga businesses. Yun. Ayun. Thank you very much, Thank you so Cesar, for much, being Cesar. here. Po. Maraming salamat po. Yun yung mahirap no? Siyempre magnenegosyo ka para kumita, yung pala hindi mo alam yung proseso, correct. nahuli ka pa. Ayan. Magastos ka So, pa. dapat ngayon pa lang, Magastos. alam mo na yung process kung paano, para at least nakakasunod tayo dito sa ating batas. Thank you. Correct. Maraming salamat. Maraming salamat din po. Pagsasaligal po ng negosyo ay hindi lamang para makaiwas sa problema, ito rin ay paraan upang makakuha po ng tiwala mula sa inyong mga customer.
Ayan, maraming salamat again, Sir Cesar. Pagsagot po sa mga katanungan namin, thank you. At for consultation naman, saan ka po pwedeng i-follow ng ating mga kada? I-follow niya lang po kami sa thesmartprofessionals.com. Yun po yung aming website. I-click nyo lang po yun o i-search nyo sa Google. Magpapakita na po yung aming company. Ang aming company is The Smart Professionals Consultant Incorporated. Kailangan namin yan. Kaya maano niya po lang, makita niya. Meron po kami branch dito sa Quezon City. Ang main office namin is in Malolos. And we also have satellite in Cavite and in Makati. So, actually, sa mga kada natin, you can just message us sa amin pong, meron din kaming Facebook account, hindi ko lang kabisado dahil sobra na pong, ngayon, busy sa tax filing dito. Pwede nyo lang i-research po yung aming company, thesmartprofessionals.com. Thank you very Ayan, much, thank Sir you. Flores. Salamat po. Ayan, ang dami natin natutunan mga kada at kung may tanong pa kayo, hanapin niyo na lang si Sir Cesar Flores sa kanyang social media accounts na sinabi na kanina. Hello mga Kanet 25! This is Diana Menezes and for more Kada Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment.